So 2 linggo nang walang aircon doon. Sana nalangin kayo na pagawa ng Diyos o makabili tayo ng bagong air conditioner doon. So salamat sa Panginoon. Muli ay pinapakita niya, tatapusin niya. Sa biyaya niya matatapos natin itong series natin ng Luke. So siguro mga 1 taon. Wala namang 1 taon para matapos natin to. Pero gaano man katagal yan, importante kada Sunday meron kang nakukuha, meron kang naiuwi, meron kang take out kung baga. At itong take out na to, na dinala mo pag-uwi mo, Lunes hanggang Sabado magagamit mo yon. At paglinggo, punta ka uli sa Diyos at makinig ka uli, kukuha ka uli ng kailangan mo para sa 1 week. Ito yung Diyos natin na hindi tumitigil. So last week, nakita natin yung babala laban sa mga tagapagturo ng kautusan, yung warning ng Diyos. Kahit sa Pilipinas, marami tayo nito, itong mga false religion, itong mga bulawang propeta, marami tayo dito. Kaya ang turo ni God, mag-ingat tayo sa mga tagapagturo ng kautusan. At meron tayong pinag-aralan, hindi parati, alos linggo-linggo, nagbibigay ang Diyos ng babala. At tinuturo niya sa atin yung asal, paano mo makikita yung peke sa totoo. So nakita natin na mapagkunwari, ipokrito ang tawag ng Diyos yon. Kasi kakaiba sa buhay nila yung sinasabi nila. And then makikita natin na mahal din sila ng Diyos, kaya gusto niyang magbago rin sila, katulad natin. Kasi kung hindi, doon na pupunta yung paghahatol. Ang Diyos ay pag-ibig, pero ang Diyos ay makatarungan din. Perfect siyang God, kaya hindi pwedeng tanggalin niya yung pagpaparusa. Mahal ka niya, mahal niya ako, pero kapag matigas ang ulo ko, kailangan niya akong disiplinahin. Kasi sabi niya, ganun ang nagmamahal sa anak, kailangan niyang disiplinahin. At ngayong umaga, dudugtungan natin yon, ang handog ng isang byuda. Luke 21, 1-4. Makinig kayong mabuti rito kasi kahit sa mga Christian churches, maraming maling itinuro dito. At sana ngayong umaga, sa biyaya ng Diyos, ano pa talaga yung gustong sabihin ni Jesus dito? Kasi makikita mo, pinag-uusapan yung mga bulaang propeta, mga false religion, mga pagpaparusa. Tapos bigla sumingit ito. Sumingit ito na ang handog ng isang byuda. At sana sa biyaya ng Diyos, maintindihan natin na tinuturo kahit sa komentary, pag nag-aaral ka ng Bible, makikita mo siya, akala mo tungkol sa pagbibigay. Pero actually, pag tinignan mo yung context niya, hindi siya tungkol sa pagbibigay, kundi tungkol doon sa durugtungan ng Diyos na mag-iingat kayo kasi hindi kasama ka sa ahatulan ng Diyos. Kahit na biktima ka lang ng mga false religion, biktima ka ng huwad na peking tagapagturo, ikaw din na magdudusa kasama kanyang paparusahan ng Diyos. So tingnan natin, dugtungan natin yung sa ang handog ng isang byuda sa Luke 21 na tayo. Salamat sa Diyos, verse 1-4. Pwede ba tayong tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos at sabay-sabay nating basahin? Verse 1, nang tumingin si Jesus sa paligid, nakita niya ang mayayaman na naglalagay ng mga handog sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang byuda na naghulog ng 2 salaping tanso. Sinabi niya, ang inihandog ng dukhang byudang iyon ay higit pa sa inihandog nilang lahat. And verse 4, at ang inilagay nila ay bahagi lamang ng kanilang kasaganaan. Ngunit ang kanyang ibinigay ay ang buo niyang kabuhayan. Tayo manalangin. Ama, salamat po. Salamat po na meron kaming Bible. Salamat po, hindi po pinagbabawal to. At salamat po, ginawa mo po kaming templo mo rito sa ECF Center na komportable po kaming makapakinig, makapag-aral at makinig po sa sasabihin mo. Kaya tulungan mo po kami, O Diyos, mangyari po yung banal mong kagustuhan. Ako po, O Diyos, ay itago mo sa iyong likuran na yung pong gusto mong sabihin, ito po lang po yung masasabi ko. At ikaw po yung magsalita sa aming lahat. At abutin mo po yung Espiritu po namin tungkol po sa katotohanan ng iyong salita. Katotohanan pong nagbibigay ng pagbabago sa buhay. Katotohanan nagpapagaling po ng karamdaman at katotohanan nagpapalaya po sa pagiging alipin. Kaya Ama, ikaw po yung may taas po namin ngayon. Tulungan mo po kami. Alisin mo po yung distraction, pati na po yung mga bata.
tulungan mo po sila na kahit konti, makinig sila. Alam po namin yung attention span nila maiksi, pero wala pong imposible sa iyo, Banal na Espiritu. Ikaw po yung magturo sa kanila, matuto pa rin po sila. At salamat po, Diyos, alam po namin kasama ka namin ngayong umaga. Ikaw po yung magturo sa aming lahat. Tupindalangin ko, tupindalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede yung pong umupo. So, tulungan nyo na lang kami, kayong mga nandyan, pag nakita nyo pasaway yung bata. Siyempre, pero ito yung suggestion ko kailangan silang matutong magsimba. Nakita niyo ibang bata, kahit hindi sila na nagsa-Sunday school, behave sila. Yun, dapat matutunan din ng mga ito. Hindi lang sila puro Sunday school. So siguro, once a month, dito sila, hindi sila doon. Kasi doon, puro laro lang kayo, puro panood ng TV, di ba? At tapos, puro ang inisip nila kasi pag magaling ka, meron kang rewards, meron kang points, may mga star, may mga moon, may mga ano pa silang regalo. So, once a month siguro, I would suggest, para matuto sila mag-worship. Kasi yung ibang bata, kaya nila Nakita niyo ito, di nagsa-Sunday school ang mga to, pero pagdating sa worship, kaya nila. Magandang masanay ang batang magsimba sa Diyos, mag-worship, para paglaki niya, parang natural na lang yun sa kanya. Si DJ, nung maliit pa si DJ, kasama kong nagsisimba yan. Kapag katapos na yung kantahan, tutulugan na yan. So magtutulog siya dito sa lap ko. Kaya lang pagtatayo, pagkatapos ng sermon, gigising na yan at patuloy na. So makita mo ngayon, naglilingkod siya sa Diyos. So importante, sabi ng Diyos sa mga magulang, turuan mo sila habang bata sila. At paglaki nila, hindi nila makakalimutan yon. So dito sa nakita natin, pag binasa natin, para bang tinuturo niya yung sakripisyong paghahandog. Di ba, mahirap na nga yung byuda, matanda na nga Siyempre pag byuda, wala ka ng asawa, di ba? Wala nang tagapagtrabaho. Tapos matanda ka na, senior ka na, wala nang tatanggap na trabaho sa'yo. Mahirap na nga siya, pero yung dalawang kusing niyang ganon, dalawang baryan niyang ganon ay inihulog pa. So ititingnan natin na gusto ba ng Diyos itong ginawa niya. And then again, Wednesday na to, tatandaan nyo, Wednesday, ito yung maraming nagawa sa Wednesday na to kasi kinabukasan, Thursday, dito na mag-ano si Jesus, dito sa sa-celebrate ng Passover. Nakita niyo sa bahay yung Last Supper, that was Thursday. Kasi bakit kamo? Ang talagang Passover nila is Friday. Kaya lang, Friday, si Jesus na mismo ang ihahandog So, kailangan niyang i-celebrate ng Thursday itong Passover. Kaya itong Passover, ito na yung yung Passover na sinelebrate ni Jesus sa upper room, ito na yung pinaka-last na celebration ng Passover. At ito din yung First Communion. So, yung communion natin dito, di ba? Dito nagpira-piraso ng tinapay si Jesus at ibinigay niya sa kanyang mga alagad na sinabi niya, itong aking katawan, ito yung, in a sense, ito yung tatanggap ng parusa para makakaroon ka ng kapatawaran. And then pagkatapos nun, ipinasa niya yung kopa. Meron silang parang sa atin grape juice, pero sa kanila grape wine yon. So sabi niya, ito yung dugo na huhugos ng kasalanan natin. At anong bilin niya doon? Sabi niya, alalahanin niyo itong mangyayaring ito. Kaya utos niya sa atin, kaya tayo nagsa-celebrate ng communion para alalahanin mo kung paano binayaran ni Jesus ang iyong kasalanan. At sabi niya, as much as you can, mas madalas, mas maganda. Kaya napakaganda yung tradition ng Catholic Catholic na everyday, pag nagsimba ka, merong communion. Kaya lang, yun na nga, nung ako, hindi ko naintindihan, basta communion lang ako. At saka wala yung Diyos. So hindi ko naintindihan, basta sunod lang ako. Pero dito, pinipilit nating maintindihan yung tinapay, simbolo ng katawan ni Kristo, at yung Diyos, simbolo ng dugo ni Kristo. At ang bilin ng Diyos, parati mo itong alalahanin yung ginawa ni Kristo. Habang inaantay mo siya, nasusunduin ka niya. Ito yung kagandahan ng communion. And this is Wednesday. And then Thursday, doon na siya sa Garden of Gethsemane. Kasi ayaw niyang makita siya ng mga tao. Kasi mga tao gusto siyang patayin, di ba? Pero hindi siya pwedeng mamatay ng ibang araw. Dapat mamatay siya ng Biyernes. Kasi ang Biyernes, ito talaga yung celebration nila na pinapatay yung tupa
bilang handog pambayad ng kasalanan. And once and for all, siya yung talagang pinakahuling ihahandog bilang pangbayad ng kasalanan. And that is supposed to be Friday. So hindi niya kailangan malaman ni Judas para hindi siya ituro ni Judas. Kaya makita mo, Thursday, doon na lang siya nalaman. Kasi doon sa pinaka-Passover nila, binuko na ni Jesus doon kung sino yung magkakanulo sa kanya. And then, huling imbitasyon ni Jesus, parang sa atin, merong hangganan na pinagpapasensyahan tayo ng Panginoon. Merong hangganan na inimbita ka, na halika, sumama ka sa akin. Pero umabot yung hangganan na yon, wala na. Dito the same. Ito na yung wala na, parang tapos na. Tapos ng imbitasyon, kaya tayo, wag din natin samantalahin yung kabaitan ng Panginoon kasi merong hangganan yon. So huling imbitasyon na rito kasi mahal din siya. And then susundan mo yung binasa natin. Dito mo makikita yung context niya. Ang context niya, it's not about giving, it's not about offering. Sabi niya sa verse 5, sabayan niyo ako, ang ilang tao namang nag-uusap tungkol sa templo. Pinag-uusapan nila ang naglalakihan at magagandang batong ginamit dito at ang mga palamuting inihandog ng mga tao, kaya't sinabi sa kanila ni Jesus. Verse 5. So dito makukuha yung context. So di ba napapag-usapan natin, ma-imagine mo gano'ng kaganda yung Jerusalem? Of course, wala tayong picture kasi wala pang mga smartphone nung araw. Pero makita mo yan parang granite and then nakita na natin itong mga palamuti nila. Karamihan dyan ginto. Itong pinagdugtong nila yan, actually ginto yan. Ganito kaganda yung Jerusalem. Pero sabi ni Jesus, sabi niya, yung palamuting inihandog ng mga tao, kaya sinabi sa kanila ni Jesus, sa verse 6, sabi niya, darating ang panahon na ang lahat ng nakikita ninyong yan ay iguguho at walang matitirang magkakapatong na mga bato. Remember, dito alam na natin to eh. Mahal ni Jesus, kaya lang matigas ang ulo. Imagine mo hanggang ngayon, 2024 na ngayon, marami pang mga Hudyo na hindi naniniwala kay Jesus. Inaantay pa nila yung Mesaya. Samantalang dumating na, 3 years siyang nag-minister dito sa lupa, and then pinatay siya, and then inilibing siya, nabuhay siya muli, inaantay pa rin nila kasi nga napaniwala sila ng maling katuruan. So ito yung importante na pinagbibili ni Jesus, yung babala niya, mag-ingat kayo sa maling katuruan ng mga tagaturo ng kautusan. At dito, makita mo yung context natin, isiningit yung byuda rito, nung last Sunday, nandito pa rin yung paghahatol ng Diyos. Sabi niya, babala ng Diyos dito. And then siningit dito. So malamang, pag pinag-aralan mo siya, hindi ito context ng pagbibigay. Although pag binasa mo siya, para bang napakahuwaran nung babae na talagang nagbibigay siya. So ito yung pag-aaralan natin. And then again, nung sinabi ni Jesus to, 30 years old, mahigit si Jesus nung pinatay siya, di ba? So that is 30 AD. Yung sinabi ni Jesus na darating ang araw, iguguho yan, nangyari nung 70 AD. Ibig sabihin, 40 years after na nabuhay na muli si Jesus. Again, the same sa atin. Akala mo lang na sinuway mo yung sinabi ng Diyos, akala mo lang hindi ka paparusahan. Pero darating ang araw, hindi pwede magsinungaling ang Diyos. So akala lang natin, kasi yung katotohanan ng Diyos natin is slow to anger. Pagbibigyan ka niya, antayin niya na magsisi ka, antayin niya huminga ng tawad. Pero meron yon, hindi niya pwedeng itsipwera yung kaparusahan ng kasalanan. Yung kaligtasan mo nandun na yon. Kapag talagang genuine na tinanggap mo si Jesus, kaya rin yung parusa, hindi mo maiiwasan yon dito pa lang sa lupa. So 70 AD, ano nangyari? Hinayaan ni Jesus, inayaan ng Panginoon na talunin sila ng kanilang mga kalaban. Ang mga Romano to. At ang mga Romano, sinunog, giniba nila lahat yun. Remember, ang mga Romano din naman nagpapahirap sa kanila. Kaya nung salubungin si Jesus sa pagpasok niya ng Jerusalem, Hosana, Hosana, ang tawag nila. At iligtas mo kami ngayon. Kanino sila humingi ng kaligtasan? Sa mga Romano. Kasi mga Romano, ito nagpapakahirap sa kanila. Napakatalino ng Romano sa paggamit ng kasamaan, di ba? Anong ginawa ng Romano? Anong ginawa ng Romano? Kumuha siya ng mga locals, mga Hudyo. Ginawa sila mga tax collectors, di ba? Ginawa silang parang mag-franchise ka. Na ito yung bibigay mo sa Roma, yung sobra sa'yo.
So yung greediness, lovers of money, tawagan ng Diyos sa kanila, gusto lang kumita ng malaki, lahat na lang nilalagyan nila ng tax. At tinataas ng tinataas, kaya galit na galit si Jesus sa kanila. Sabi niya, nagbibigay kayo ng kautusan na napakahirap, pero ni daliri nyo, sabi ni Jesus, hindi man lang nyo tinutulungan para maibsan yung kahirapan nila. So, ma-imagine mo yung galit ni Jesus sa puso niya. Hindi lang sa kanya, hindi lang sa pambabastos kay Jesus, hindi lang sa pagmamak kay Jesus, kundi yung ginagawa nila sa mga minamahal ni Jesus. Tayo yon. So kapag ginawa mo ng masama yung kapwa mo, malalagot ka sa Panginoon. Hindi pinag-uusapan doon kung masama yan, kung mabuti yan. Basta't lahat ng tao minahal ni Jesus, lahat ng tao binayaran ni Jesus ang kasalanan niya. Ang kulang na lang doon, kung ang tao maniniwala sa Kanya. Nasa Kanya na yun kung maniniwala siya. So mag-ingat sa mga tagapagturo ng kautusan, parating pinapaalala ni Jesus. Yung handog ng isang byuda, ito yung title ng Bible. Kaya kailangan ko lang sundin, pero gusto ko ritong i-title dito yung pag-aabuso sa byuda. Ito yung malapit sa puso ni Jesus. So meron akong ginawang acronym ng ASAP o ASAP para lang matandaan natin na itong maling katuruan na kahit na pumunta ka sa komentary, medyo maliligaw ka kapag hindi mo talaga tinignan yung konteksto. Ito yung kagandahan na kahit na boring sa atin, pinipili natin maging expository tayo. Kasi pag naging topical tayo, pwede kang magkamali. Kasi ipipilit mo yung verse para makuha mo yung topic eh. Pero dito ginagawa natin expository, in-expose talaga natin yung ibig sabihin ng salita ng Diyos. Ano yung ibig sabihin ng ASAP? Yung A, ano ang natira? Yung S, sakripisyo ang sarili. Yung A, asal sa pagbibigay. At yung pang-apat, pagbibigay ng lahat. So pag tinignan mo, hindi mo tinignan yung konteksto, parang itong lesson ba natin tungkol sa pagbibigay. Halimbawa, ano yung natira? Parang binigay na nga niya lahat eh. Tama? Wala nang natira, di ba? So parang siguro kalugod-lugod kay Jesus yon. Kalugod-lugod nga pa kay Jesus yon. Pangalawa, sinakripisyo niya yung sarili niya. Di baling wala na siyang makain mamaya. Basta't ibibigay ko na lang sa temple itong natitira kong pera. And then yung asal ng pagbibigay, di ba? Yung talagang bibigay niya yung buhay niya sa Panginoon. Yung konting pera na lang niya, na yung inaasahan niya, maring pagkain niya mamaya hanggang bukas, ay binigay rin. And then yung pagbibigay ng lahat. Ito ba talagang gusto ni Jesus? Ibigay mo lahat. Tayo alam na natin, di ba? Hindi. Ang tinuturo sa atin sa tithings, ano tinuturo sa atin sa tithings? Bibigyan ka ng 100% ng Diyos, and then ibabalik mo sa Kanya yung 10% lang, hindi 100% ibibigay. And then ako tinuturo ko bilang pastor ninyo, kung gusto mong umasenso, binigyan ka ng Diyos ng 100%. And then ibalik mo sa Diyos yung 10%. And then isinop mo yung 20%. Itong 20% na to, nakaseparate ito. Pag lumaki ito, pwede mong gawing investment para lumago siya ng lumago. Sabi nga ng Diyos, kahit na ilagay mo man lamang sa bangko ang iyong pera, at least tumubo siya. And then sabi niya, yung 70%, ito yung gagastusin mo. And then, uunahin mo yung pangangailangan mo, hindi yung gusto mo. Pero ang Pilipino, kailangan natin matuto sa Diyos. Bakit ka mo? Pag nagkapera tayo, unang-unang gagawin natin. Jollibee, di ba? Pangalawa, cellphone, mga gadget, di ba? Yung mga ganun eh. So, pag tinignan mo sa Bible, hindi. Sabi na, ang turo sa Bible, simpleng pamamaraan para ikaw ay umasenso. Sabi niya, alagaan mo yung pinagkakakitaan mo yung kinabubuhay mo, yung bread and butter mo, kung ba tinatawag nila. And then mag-ipon ka. And then itong inipon mo, sabi niya, huwag mo munang ibibili ng bahay. Itong inipon mo, sabi niya, i-invest mo para lumaki ito. Kasi pag lumaki yan, hindi mo na mapigilan yan, madali nang bumili ng bahay. At marami akong nakita na sumunod sa ganong katuraan. Isa na yung kapatid kong lalaki na sabi niya, Kuya, kung di mo ako tutulungan ngayon, nakasanla yung mga property niya. Kung di mo ako tutulungan ngayon, kahit sukli, wala na akong makukuha. O sabi ko sa kanya, tuturuan kita, pero susunod ka ba? Sabi ko sa kapatid ko, bigyan mo ako ng 1 year.
Ang ginawa ko, biblical principle. Ngayon po, milyonaryo, meron siyang multiple house na ako'y nawa sa kanila. Ang layo ng isang bahay nila sa bayan, tapos yung bahay nila dito naman sa likod. So, hindi naman dapat dalawang bahay. Pero ang susi noon, nasa Diyos, tinuturo ng Diyos. Kaya kung matututo ka sa Diyos, sigurado yung tagumpay doon. So, ang lesson natin, hindi siya tungkol sa pagbibigay. Pag binasa mo siya, para akala mo tungkol siya doon. Sana tulungan tayo ng Diyos. Hindi yon. Hindi niya isiningit yon. Parang nandito pinag-uusapan niya yung babala niya sa mga tagapagturo ng kautusan. Mag-iingat kasi mapapahamak ka. And then siningit niya rito. Pagdating dito sa verse 5 and 6, gano'n din sinasabi niya. Paghatol din niya. So makikita mo yung konteksto. Mukhang hindi siya sa ganito. Hindi ito yung ibig niyang sabihin. So walang sinabi si Jesus na ganito. Hindi niya sinabing sundin niyo yung ginawa ng byuda. Hindi niya sinabing ganon. And then hindi niya sinabing 100% ibabalik mo sa kanya. Kahit ngayon, hindi natin pinapractice yun. 10%, and then more than 10%, parang offering mo yun. Kaya makikita mo, tithes and offering. Yung tithes, 10%, beyond the 10%, it is your offering sa Panginoon. So, hindi tungkol ito sa pagbibigay. Kundi gustong makita ni Jesus yung pagiging abusado ng mga pinuno nila. So, kasama na rito yung mga Saduceo, Pariseo, teachers of the law, mga scribes nila, mga pinuno ng simbahan, sama-sama na dito. Kaya galit si Jesus talaga kasi ang tawag nga sa kanila ay mukhang pera. So, laban ito sa corrupt system nila. Kahit ang Pilipinas, kasama tayo dyan. Na kaya kailangan yung manalangin, ipanalangin ng mga namumuno sa atin, ipanalangin yung mga kapitbahay, pamilya natin. Kasi itong judgment na yan, hindi mo maiiwasan yan. Wala kang pagtataguan sa Diyos. At hanggang ngayon, patuloy po yan. Patuloy po yan. Ang mangyayari, naririnig niyo sa China, kapag pinabayaan tayo ng Diyos, mangyayari yan. Kung wala kang concept ng gyera, hindi ka matatakot. Pero kung naintindihan mo ang buhay sa gyera, sino nakaabot ng, wala na, no, Japanese? Wala na, o si Brother Willie, di ba? So kahit bali-balita lang, makita mo yung hirap. Kahit marami kang pera sa bangko, walang value yun. Walang halaga yun. Kasi walang value ang pera during the war. Crisis talaga yan. At makita mo lalo sa Metro Manila, kapag walang pumasok na pagkain, patay tayo sa gutom. Yon. Kapag sinira yung mga public utility ng water, electricity, ewan ko kung paano ka. Nakikita yung init sa labas. Pag nagsi-CR kayo, di ba? Nakikita, nararamdaman niyo yung init. This is normal. Ito yung sinasabi ni Jesus. Huwag kang mag-expect na things will get better. Things will get worse. Ito yung sinasabi ng Bible. Kaya makinig ka, sabi niya, at magtiwala ka sa Diyos at tumawag tayo sa Panginoon. So nalugod ba si Jesus sa ginawa niya? Wala siyang sinabi. Wala siyang sinabi dahil binigay niya yung nagtitira niyang dalawang salaping tanso. Hindi sinasabing natutuwa si Jesus. Bagkus gusto niya makita natin yung merong gustong si Jesus makita natin at sana makita natin ngayong umaga. Nakatulad ko, nakita ko yon sa pag-aaral ko, sana makita rin ninyo ang gustong sabihin ni Jesus dito. Kung ikaw si Jesus, anong mararamdaman mo? Isang byuda, wala siyang asawa, at binanggit natin, mahirap siya, naghihirap na siya. And then makita mo yung natitirang pera niya na maaaring pangkain niya mamaya hanggang kinabukasan yon, ibinigay pa sa templo. Anong mararamdaman ni Jesus? Anong mararamdaman? Maaawa siya dito sa byuda. Remember sa Bible, buong Bible, 3 lang yung pinagbibili ni God eh. Sabi niya, yung mga mahihirap, yung mga ulila, mga byuda, ito yung pinagbili ng Panginoon. At saka siyempre, yung mga may kapansanan. At yung pinipilit natin gawin dito sa ECF Center. Pagpapalain ng byuda, ito yung mga false prophet. Na pag binigay mo yon, parang yung sinasabi ko rin dito, di ba? Pero ibang konteksto yon. Sabi ng Diyos na ibigay mo yung 10% ng ibinigay ko sa iyo. And then challenge ni God, subukan mo ako to. Subukan mo ako dito. Sabi niya, kung di ko bubuksan yung mga bintana ng langit at ipabababain ko yung pagpapala sa iyo. Ano sabi niya? Siksik, liglig, umaapaw, wala kang mapaglagyan. Totoo naman yun, di ba? Pero hindi sinabing ibigay mo yung 100% mo sa akin. Wala siyang konteksto.
And then, ang false religion, ito yung tinuturo niya. Kung marami kang magbigay, maraming pagpapalain ng Diyos sa'yo. Kung yung sakit mo malala, dapat magbigay ka ng malaki para gumawa ng himala ang Diyos. And then, mabibili niya ang kanyang kaligtasan. Sounds familiar, di ba? Alam na natin yung kung bakit nagkaroon ng Reformation through Martin Luther, di ba? Kasi sobra na yung ginagawa ng Romano, sobra na yung Catholicism na ginagawa. Magtatayo sila ng Basilica. Basilica is a beautiful cathedral talaga. One of the beautiful cathedral ata sa buong mundo. Kaya lang kailangan nila malaking pera. Anong ginawa ng Papa sa Roma? Sabi niya, magbenta kayo ng indulgence. Anong indulgence? Yung kaligtasan ko, bibilin ko. Kung mayaman ako, magbibigay ako sa simbahan ng malaking halaga. At yung tatay ko na maring nandun sa purgatorio, na wala naman talagang purgatorio, ay hindi na magtatagal doon kasi binayaran ko yung kaligtasan niya at siya'y pupunta kagad ng langit. Imaginin mo ito, imaginin mo itong simple reason na kaya mo palang bilhin ang iyong kaligtasan. Alam na natin na hindi talaga pwedeng ganon, hindi talaga siya totoo. So the false religion, ang turo nila ganito. Bigay mo pera mo sa akin, sabi niya, at ako nang bala sa iyo para makarating ka ng langit. Alam na natin na hindi po pwede kasing kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng kagandang loob ng Diyos. Grace ang tinatawag nila. Ano yung grace? Ano yung kagandang loob? Yung ibinibigay sa akin na hindi ako karapat-dapat. Di ba hindi ako karapat-dapat pumunta ng langit? Bakit? Makasalanan ako eh. Hindi ko naman kayang bayaran ng kasalanan ko eh. Ngayon makakapunta lang ako ng langit sa pamamagitan ni Jesus kasi naniwala ako sa Kanya. Pero hindi lang paniniwala. Kahit ang mga demonyo, naniniwala nga sila kay Jesus eh. Pero hindi man sila naligtas, di ba? Pero yung sobra pa sa paniniwala, kaya kong ipagkatiwala ang buhay ko, lalo na yung kaligtasan ko sa Panginoong Yesus. Yung sabi niya, dito mo makikita yung false religion, pwede mo palang bilhin ang iyong kaligtasan na imposible, hindi pwedeng mangyari. Makakapunta siya sa langit, ito yung promise. Ito yung promise ng false religion. Tinatawag natin prosperity gospel. Ginagamit nila yung salita ng Diyos, ginagamit yung gospel para sila ay magkamal ng maraming salapi. Walang pinag-iba. And then maririnig nyo rin to. Yung ibinibigay mo sa simbahan, tinuturo, ito'y binhi ng iyong pananampalataya. Ibig sabihin, kung malaki ang pananampalataya, kung malaki ang ibinibigay ko sa Diyos, hindi ito ang tinuturo ng ating Panginoon sa salita niya sa Bible. Hindi gusto ng Diyos na ibigay ng byuda ang natitira niyang 2 salaping tanso. Alam niyo yung tanso? Binibenta, mas mahal siya sa bakal, di ba? Mas mahal siya sa yero. So yung tanso, meron akong ano nun eh. Meron akong bad experience dyan. Grade 5 ako. Di ba yung mga bintana sa probinsya, yung made of kapis? Tapos meron silang, para pag binuksan mo, ginaganon mo. Yung arm nun, tanso. Alam mo bang ninakaw namin nung best friend ko yun? At pinenta namin. Ganon na ako kasama. Elementary ako. At ang principal pa namin, uncle ko, kasi galit ako sa uncle ko. But anyway, ito yon tanso, sabi niya na na hindi yun ang gusto ng Panginoon. Deuteronomy 5:16, sabayan niyo ako. Igalang mo ang iyong ama at ina tulad ng iniutos ko sa iyo. Sa gayoy, mabubuhay ka ng matagal at sagana sa lupa yung ibibigay sa iyo ni Yahweh na yung Diyos. Di ba? From the Old Testament, nandito na yon. Pero ngayon, kung bakit kailangan ng mga marami tayo dapat teenagers eh. Ito teenager na to. Mukha lang siyang bata. Teenager na yan. Pero nawawala sila pa nagti-teenager sila. Pag bata sila nandito. Tapos pag may mga teenager na to, nawawala eh. Kasi stricto si pastor. Pag nag-aaral ka, bawal ang boyfriend, bawal ang girlfriend. Kasi gusto ko makatapos kayo ng pag-aaral. Kung gusto mo, kahit na ginawa may gumawa noon. Gusto mo, graduation mo, kasal mo, sabay, pwede. Okay, yon. Pero habang nag-aaral ka, wala muna. Para mag-focus ka muna, parang gano'n. Kaya pag teenager sila, nawawala dito sa simbahan. And then ito yung utos ng Diyos tungkol sa magulang. Pero kuminsan nakakalungkot, kapag nawala sa simbahan ang bata, lalo na marami tayong magulang, di ba? Parang ako, ang tatay ko farmer, pero nakapag-aral ako.
At kuminsan, pag hindi ako nag-ingat, mataas pang boses ko sa tatay ko. Alam mo yung ganon? At ngayon, ganon ang nangyayari. Lalo na pag hindi masyado nag-aral ang magulang, kung sagutin siya ng mga anak, ganon-ganon na lang. Kaya napaka-importante na pagtsagan mo yung anak mo na sa simbahan, sabi niya, turuan mo sila tungkol sa Diyos. Paglaki nila, hindi nila makakalimutan yon. Kailangan natin ang Panginoon. And then sinundan pa niya ito. Sabi niya sa 15:4, sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina at ang sinumang lumait sa kanyang ama o ina ay from the beginning nandyan yan. Pero bakit meron pa nga minumura talagang magulang eh. Pero bakit hindi pinapatay ng Diyos? Akala lang niya na hindi siya pinatay kasi God is slow to anger. But eventually, pagdudusahan ng anak mo yon. Hindi mo naman gustong pagdusahan ng anak mo, kaya lang kailangan silang turuan. Kaya yung mga batang yan, itong mga bata na talagang bata pa, kailangan sabi ng Diyos, kailangan mo silang paluin. Malinaw, sinasabi ng Bible, pag hindi mo pinalo yung batang maliit, para mo siyang itinutulak sa kamatayan. Kasi pag teenager na yan, hindi ka na susundin nun. At lalong hindi mo na pwedeng paluin yan, lalaban na sa iyo yan. Kaya ang utos ng Diyos, palo. Pero pag pinalo mo naman, yung sa puwit, tapos pinapadaba, sa puwit lang, hindi yung kung pag nagalit ka, kung saan-saan na lang umaabot yung palo mo, hindi ganon. So, kailangan yung sundin yon. Ginagawa dyan ng mga Christian parents, meron silang mga batang maliliit, bibili sila ng stick o gagawa lang sila ng stick, nakasabit yon. Tapos, i-explain sa bata. Kapag nagsinungaling ka, ilang gusto ang palo mo. Kaya mo siyang pumili. And then, mariremind yun pag nakikita ng batang yon. At may kasunduan kayo, di ba? O, siyempre, sasabihin ng bata, isa. Siyempre, ako sinabi ko sa tatay ko, isa. Sa amin, latiko, di ba? Latiko, farmer yung tatay ko. Yung latiko yung pinagaganyan ng kalabaw, di ba? Yun ang yantok yun, ratan. So, masakit yun. Siyempre, sabi ko, isa. Hindi ko alam yung isa pa lang yun. Alam mo yung sakit na hindi ka makaiyak. Gaganon ka na lang parang, at tinandaan ko po yun, hindi na ako napalong muli. So, sabi ng Diyos, kailangan mo paluin yung mga bata na para pagdisiplina sa kanila. And then Matthew 15:5, ito yung dinadahilan nila. Ngunit itinuturo ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang may tutulong ko sa inyo ay inihandog ko na sa Diyos. Hindi ito ang gusto ng Panginoon. Na in-offer mo lahat kay God, sabihin mo sa magulang mo, wala na akong may tutulong sa iyo. Hindi lang ang Pilipinas, kundi universal yan, kailangan natin tulungan ang mga magulang natin. Bilin ng Diyos yun. At ang bilin utos nga niya, parangalan mo. Ano yung pagpaparangal? Gagawa ka ng entablado. Yung ginawa nyo kay Gianna kanina yon sa umaga, ay sa baba, pagpaparangal sa teacher nila yon. Silang may doon eh. Pagpaparangal nila yon kay Gianna. Yun ang pagpaparangal na ganon. Talagang pagsisikapan mo siya, gagasusan mo talaga siya, at yun ang utos ng Diyos na gawin ng mga anak sa magulang. Dapat nating suporta ng ating mga magulang. Lalo na ipagbuhay pa yung magulang mo, gawin mo na ngayon pinaka-the best mo. Hindi yung kung kailan patay na siya, saka ka nagbibili ng cake, saka naghahanda, di ba? Yung birth date niya, yung kamatayan niya, wala na yun eh. Hindi na niya matatakman. So, ngayon pa, abang buhay yung magulang nyo, mag-exert kayo ng effort, di ba? Ang dali man, kahit malayo ka, kahit saan merong GCash, di ba? Kahit saan, ano na yun eh. May paramdam mo yung pagmamahal mo sa magulang mo. At sa mag-asawa, lesson lang natin. Pag nag-asawa ka, siyempre meron kayong both parents, di ba? Kung sakali man yung isang parent ng spouse, mayaman naman, pero yung isa naghihirap, mag-usap kayo mag-asawa o magkano ang itutulong natin kila nanay. And then mag-usap kayo mag-asawa and then ano man yung amount na yon, naka-fix yon. Tapos pare-parehas na date. Nakikita ko yung magulang na merong anak na ganito. Alam mo, tuwang-tuwa sila na alam nila on the 15th, meron tatanggapin sa anak. Alam mo yung nabibigay mong joy sa magulang mong yon, hindi mo mabibili ng pera yon.
Kaya lang, kung minsan, wag naman yung nag-decide ka nga magbigay sa magulang mo, tapos may condition pa. Kapag masama ang loob mo, walang dumarating, di ba? Imagine mo yung nag-aantay yung magulang mo, doon sa Gcash sa katabi nyo, tinatanong-tanong niya kasi wala siyang cellphone, may pinadala ba yung anak ko? Imagine mo yung ganun, lumipas ang isang buwan, wala man lang dumating, wag. Ang sundin ninyo yung inuutos ng Diyos. Kasi kung hindi, nilalabag natin ang mga batas ng Diyos. At hindi pwedeng hindi ahatulan ng Diyos yon. So pag-aabuso nila sa mga byuda, ito sana yung gusto kong i-title. Kaya lang ayaw kong palitan yun sa Bible. Ito talaga yung gustong matutunan ni Jesus na inaabuso itong byudang ito. Kung bakit yung natitirang pera niya na dapat pagkain na lang niya yon ay ibinigay pa niya. Isaiah 1:17, sabayan niyo ako, pag-aralan ninyong gumawa ng makatuwiran. Pairalin ang katarungan, tulungan ng inaapi, ipagtanggol ninyo ang mga ulila, at tulungan ang mga byuda. Isa sa mga pinamalaking ministry ng ECF po yan. Itong Tent of Elijah nito, it's like a foundation, dito nagsimula. Kaso nung magkasakit ako, nahinto. Pero ang focus talaga nito, hindi lang yung sa poorest of the poor, pero kasama po ang mga yan. Kasama po ang mga yan. Pero sana sa next generation nyo, may pagpatuloy nyo yon na yung ganong klaseng ministry. And then Matthew 15, ang tawag nga ni Jesus, kayong mga pagkunwari. Kasi mga peke, ito yung mga hindi totoo. Tapos tinuturo pa nila yung maling katuruan na yung kaya sabi ni Jesus, tayo'y mag-ingat. And then Matthew 15:9, sabi niya, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat inuturo nila galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Hanggang ngayon nangyayari po yan eh. Hindi lang sa Pilipinas, kahit sa Israel, marami pa rin na iba, gumawa sila ng sarili nilang batas. So makita mo yung ginawa ni Jesus nga para hindi tayo malito, dalawang major commandments na lang, di ba? Mahalin mo ang Diyos ng buong kaisipan, buong kalakasan, buong puso mo. And then mahalin mo yung kapwa mo katulad ng mo sa sarili mo. Tapos, sinusunod ng mga Hudyo yung Ten Commandments. Tapos, hindi pa sila nakontento sa Ten Commandments. Ginawa pa nilang 630 na commandments. Tapos, hindi pa sila nakontento doon. Natandaan yung Talmud, gumawa silang 25 volumes na Talmud. Na yung isang volume na yon, isang piraso, kailangan mo pag-aralan in 2.5 years. So, ito yon eh. Tapos, kiniklaim nila na galing ito sa Diyos. Kaya sabi ni Jesus, galit siya. Galit siya, hindi ka na nakinig sa salita ko. Hindi mo na nga ako pinaniwalaan na ako yung Diyos na naglalang sa iyo. Gumawa ka pa ng mga kautusan, nakabaligtaran o laban sa utos ko. Imagine mo yung ganong klaseng pagmamak sa Diyos. So may imagine mo yung mahal ka ng Diyos pero nakikita niya yung ginagawa mo sa Kanya pero tinitiis niya. Nararamdaman mo yung ganong klaseng puso ng Panginoon. And then nakita mo ito. Ang binibuild nilang 100,000 capacity na church. Tayo 100 lang tayo. So may imagine mo gano'ng kalaki ito? 100 tayo times mo ng 1,000. 1,000 na ganito yung tama? 1,000 na ganito ng 100,000 capacity. At kahit saan tinatayo ito? Sa Africa. Ano yung lugar ng Africa? Alam na natin namamatay ang tao doon dahil sa gutom. And then, because of the prosperity gospel, na kapag ibinigay mo ang isang buwang sweldo mo sa akin, isa sa mga katuruan nila, sabi niya, ano yun, pagpapalain ka ng Diyos, hindi ka magkakasakit, kung may sakit ka, gagaling ka, sasagana ka at yayaman ka. This is the prosperity gospel. At hindi mo makikitang peke kasi anong ginagamit nila? The same Bible natin. Di ba sabi ni God na hindi ako dumating para pahirapan ako, gusto ko maging masagana ka? Ginagamit yun. Hindi sinasabi ng Diyos na subukan mo ako kung di ko bubuksan mga bintana ng langit at pagpapalain kita, siksik-liglig, umaapaw, wala mapaglagyan. Ginagamit nila yan, pero maling konteksto. Kaya mga tao, mahirap na nagbibigay pa rin. At makita mo makikita mo, pag nakita mo sa YouTube yan, sa mga mahihirap na country lang yon. Hindi nangyayari yan sa Amerika, hindi nangyayari yan sa mga developed countries. Ito yung sinasabi ni Jesus. Itong byuda na ito, na mahirap na nga siya, matanda na siya, wala na nga siyang asawa.
Tapos lolokohin pa ninyo siya. Ito yung nararamdaman ni Jesus sa lesson na ito. Nasabi niya, kaya galit na galit siya. Kaya lang, kahit nagalit si Jesus doon, nagbigay pa rin siya ng last evangelistic message, kumbaga. Gusto pa rin niya magbago ang mga taong yon. Kasi mahal pa rin ni Jesus. Lahat naman tayo nagkasala, tama, di ba? Pero sila ganun din, gusto ng Jesus na magbalik sa loob sa kanila at magbago sila at maligtas sila. At itong promise nila ito, yung kalisugan mo, bahala ng Diyos sa yan, depende sa binibigay mo. Kaysa ibigay mo sa doktor yan, kaysa ibigay mo ng vitamins yan, bili mo ng pagkain, bigay mo na lang sa simbahan. Ang Diyos nang bahala sa kalusugan mo at ikaw ay yayaman at ikaw ay makakatamasa ng kasaganaan. This is prosperity gospel na sinasabi nila. May mga leaders sila, this is a private jet, di ba? Di ba yung commercial jet, siksikan yan, di ba? Hindi makaganong ka nga lang, lalo na yung mga, yung paborito ko na mura nga pero hindi ka makagalaw para nakaganon ka. This is a private jet. And this is the product ng mga prosperity gospel. Makikita mo yan, sobra talaga. Imagine mo yung 100,000 na yon. 100,000 na lang yun. Magbigay lang sila ng pipiso. Di ba 100,000 pesos yun? Magbigay sila ng 10. Magkano yun? Magbigay sila ng 100. Magkano yun? So may imagine mo yung kayamanan. Pero hindi ko makalimutan yung evangelist na may-ari ng jet na to. Meron siyang sinabi sa congregation niya kung bakit nagkaroon siya ng private jet. Sabi niya sa congregation nila, huwag ko na sabihin yung pangalan, baka mamaya ako. Naka-live stream. But then evangelist to great evangelist, kung bakit siya nagkaroon ng, ang sabi, pang-apat niya to. Pang-apat na private jet. Imagine mo kung gaano yung private jet at may imagine mo gaano kalaki ang maintenance niyan for 1 month. Kahit hindi mo ginagamit, of course, lahat ng crew yan, pinapasweldo, matataas ang sweldo niya. Alam mo, sabi niya sa congregation niya, di ba para pakinggan ng Diyos ang mga panalangin natin, para sagutin ng Diyos yung mga prayer mo, sabi niya, kailangan kong kausapin ng Diyos. Di ba nakasulat naman sa Bible na pinapakinggan ng Diyos yung panalangin ng isang taong matuwid. So ang tingin nila sa leader nila, matuwid. Na pag si pastor ang nanalangin, malapit sa Diyos yan, pakikinggan yung panalangin. So ito yung bungad niya. Ako, sabi niya, of course, sa mga evangelist na nagta-travel sila buong mundo, di ba? Sabi niya, ako kasi, kung wala akong private jet, nakasakay ako sa commercial plane, yung siksikan nga na gano'n, sabi niya, hindi kami pwedeng mag-usap ng maayos ng Diyos. Imagine mo yun, di ba? At yung mga tao na mananiwala, ano pong gagawin namin, Pastor? Ibili niyo ako ng private jet. Paano po ko namin bibili? O magbigay kayo ng ganito. Sa dami nila, maliit lang yung contribution ng bawat isa. At yung ibang mayaman talaga, yung parang sinasabi ni Jesus, malaki yung binigay niya, pero portion lang yon ng kanyang kayamanan. Kaya sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa mga niyan at siya ay nasasaktan ng todo. Kung paano inaabuso yung mga mahirap at dito sa kwento natin, yung byuda. Napakahalaga sa Diyos na yung pangangailangan natin ay matugunan. Kaya sabi nga niya, di ba kung minsan nag-aalala ka, sabi nga, tingnan mo nga yung mga ibon. Wala silang barangay captain, wala silang mayor, wala silang gobernur, wala nga silang presidente. Pero may nakita ka bang ibon na namatay sa gutom? Wala, di ba? Kasi inaalagaan ng Diyos. Ikaw pa kaya na tao ka, mas mahalaga ka sa ibon. Kaya sabi niya, dito, sinasabi ng Diyos, hindi kita pababayaan. Kaya lang, kuminsan, didisiplinahin kita. Yung kinakain mo, para madisiplina kita, may dadaang uwak, kukunin niya yon, wala kang makakain. Kasi didisiplinahin ka lang ng Diyos. Pero gusto ng Diyos, matugunan yung pangangailangan natin. Ang promise ng Diyos. Napaka-importante na alam mo yung mga promises ni God. Pag alam mo yung promises ni God, ano yun ano man, alam mo, may sakit ka, alam mo yung promise ni God na hindi ka niya pababayaan, sabi niya, actually, be-bless ka ni God, sabi ng Diyos, gagawin kang parang young eagle, na ibabalik niya yung kalakasan, sabi niya, lilipad ka maging malakas. Ito mga promises ni God. So kung may sakit ka, nalulungkot ka, nandiyon ng Word of God, meron siyang promise na magbibigay sa iyo ng malaking pag-asa. Utos ni God, sa merong maliit na pera na ilagay ito sa bangko.
Di ba? Nasa parable yan para tumubo. Kaso nga lang tayong Pilipino, kailangan nating matuto. Kung nakikita yung mga Koreano, kung bakit nag-aasawa sila at the age of 40, kasi meron silang pamantayan. Dapat pang nag-asawa siya, meron siyang certain amount na sa bangko. Meron siyang sariling bahay, meron siyang kotse. Kaya yun ang pamantayan nila. Kaya late na silang makapag-asawa. Pero tama naman, makita mo, sila yung isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Sila yung nirerespeto ng buong mundo. Pag Koreano ka, hindi mo kailangan ng visa saan ka man pumunta. Ibig sabihin, welcome sila ng buong mundo. Kasi talagang discipline sila, nakinig sila sa gobyerno, nakinig sila sa mga pinuno nila. At bakit marunong ang gobyerno nila? Mga 80% kasi nangyaring Kristiyano sila. Naniwala talaga, born again Christian talaga sila. So prosperity gospel, ito yung kasama sa generation natin, 2024, marami yan. Nakikita nyo mga nag-evangelistic crusade. Kuminsan sa Luneta, mga punong-puno yung mga yan, mga ganyan. Merong mga ganyang mga prosperity gospel lang. Ginagamit nila yung salita ng Diyos, pero makita mo yung titira siya sa hotel. Dito sa ating Pilipinas, walang ganung hotel eh. Pero may mga hotel na 7-star. Sa atin, pinakamataas na hotel is 5-star hotel. Merong 7-star na ang isang gabi nun, hindi bababa ng, sabihin natin, $10,000. Imagine mo, isang gabi mo sa hotel, kalahating $1,000,000. Ito mga ito, because very abundant yung pera dahil sa maling katuruan nila, ginagamit ang ebanghelyo, ginagamit ang salita ng Diyos para magkamal ng salapi. At una sabi niya, tumingin si Jesus sa English, parang itinaas ni Jesus yung parang ibig sabihin nakayuko siya tapos gumanon siya at nakita nga niya itong view ng naguhulog nga, nag-aalay. Kaya lang ang tagapagturo, minali yung katuruan, hindi sa tungkol sa pagbibigay, kundi kung paano niloko itong byuda, kung paano siya naging biktima nitong mga false religion na to. And then sa kanila, ito yung shofar, ito yung sungay ng mga malalaking animals. And then sa kanila, halimbawa dito yung altar nila, nakatayo yung gano'n, pero meron siyang base dito. Dito mo inuhulog yung mga malilit na, yung pera nga nila, parang malilit. Siguro sa atin kasi laki ng yung parang, yung 25 centavos, yung bago natin 25, maliit. Tapos dito. Pero kung bakit nagalit si Jesus, yung perang dyan, hindi inahawakan ng mga tao. Ibig sabihin, para magkaroon ganong klaseng pera, kailangan pumunta ng money changer, ipapalit mo dun sa currency na tinatanggap dito sa temple. At parang sa atin dito, mga money changer, pag nagpalit ka ng foreign money, meron silang kinikita. At sa panahon nila, malaking kinikita. Sa generation natin, di ba, merong black market ang dollar. Kapag nagpapalit ka sa bangko, mababa yung palit. So pupunta ka sa mga black market, sa mga kalsada, money changer na ganon. So hahanap ka ng matamas. This is the black market. Salamat kayo sa Diyos, hindi na. Bangko at saka labas, alos parehas na lang. Konti-konting diferensya na lang. So dito, nakikita mo sa temple nila, maraming ganitong shofar. And then sa baba niya, meron nakalagay na kung para saan yun. So nasa yun na lang kung saan ka maglalagay doon. Kaya lang imaginein mo, halimbawa, mamaya mag-giving tayo, di ba? Halimbawa, kung imaginein mo na lang na 10 beses na dadaan sa iyo ito. Meron siyang epekto sa iyo, di ba? Kasi dadaan sila ito, hindi, mamaya, meron na naman dadaan. Tapos meron na naman dadaan. Siyempre, kung isa kahit nahihiya ka, napipilitan kang magbigay. So sa kanila parang ganito, na marami doon, pero kusa silang naglalagay doon. Kaya lang, halimbawa, naglagay tayo ng ganito dito. Siyempre, ikaw na offering, pupunta ka, di ba? Ilalagay mo siya. Parating ikaw na lang natitira dyan. Di ba? Next Sunday, gagawa ka ng paraan. So ito yung parang technique nila para mas malaki yung may alay din. Pinatinin yung mga pinadala kong propeta, sabi ni Jesus, di ba? Na-remember nung makita ni Jesus ang Jerusalem, umiyak siya. Bakit? Kasi alam niya, kailangan silang parusahan sa katigasan ng ulo nila. Sabi niya, pinadala ko yung mga propeta pero pinatay niyo. Natandaan niyo yung pinag-aralan natin na mga magsasaka ng ubasan?
umalis yung may-ari, yung boss, and then pinagkatiwala sa mga magsasaka, di ba? And then, nung panahon ng tagani, nagpadala siya ng sugo para kunin yung portion niya, parte niya, yung share niya. Pero binugbog at pinagtaboy na walang dala, di ba? And then, nagpadala pa ng the same, pangalawa. Ganon din, binugbog din, tapos pinalayas na walang dala. And then sabi ng may-ari ng lupa, ano kaya padala ko yung anak ko? Siguro naman yung anak ko, rerespetuhin nila. That is Jesus, di ba? Pinadala yung anak niya, pero hindi lang binugbog, hindi lang pinalayas. Nung makita nila, ito yung anak ng may-ari eh. Siya yung tagapagmana. Mabuti pa patayin natin siya para makuha natin yung mamanahin niya. And that symbolized Jesus. So dito sabi ni Jesus, ito yung ginawa nyo. So dapat na talagang matigil ang iyong kasamaan. And then sabi ni Jesus, di ba? Para kung hinahing manok nga eh. Sabi niya, ali kayo, sumilong kayo dito sa ilalim ng aking pakpak para iingatan ko kayo. Pag gutom kayo, mangangalay kayo ko. Di ba? Ganun ang manok. Nangangalay kayo siya, pag nakita siya ng pagkain, hindi niya kakainin yon. Kukunin niya yun, ibibigay niya doon sa sisiw niya. Tama? Ito, meron pa rin magulang na ganun. Pero kung minsan, hindi na eh. Hawak ng bata yung pagkain, babagal kumain, inagaw pa ng magulang, di ba? Inagaw pa ni tatay, di ba? So, ito yun, sabi ni Jesus, inikaya ko kayo na pumunta sa akin. Pero ang sabi ni Jesus, pero ayaw nyo. Hanggang ngayon, niyaya ni Jesus, ali kayo, sabi niya, ako mag-iingat sa inyo. Ako magbibigay ng pagkain sa inyo, ako mag-iingat sa katawan mo para hindi ka magkasakit. Pero ang tao, ayaw niya. Hanggang ngayon, sabi niya, ayaw nyo. And then, tinanong ko kayo, sabi ni Jesus, pero ayaw nyong sumagot. Di ba? Tanong Jesus, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Di ba? Hanggang ngayon, tinatanong tayo ni Jesus nila. Halimbawa, may sakit ka, di ba? Kung pakikinggan mo lang yung boses ni Jesus, maririnig mo yun sa puso mo eh. Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Pero ikaw, hindi ka nakikinig, di ba? Pupunta ka ng butika, pupunta ka ng doktor, o kaya pupunta ka ng wala kang pera, punta ka ng kwak-kwak, yung mga kwak-kwak doktor, di ba? O punta ka ng Quiapo, yung mga ganon. So, hanggang ngayon ginagawa ni Jesus, pero sabi ni Jesus, ayaw mong sumagot. Na pa nagkasakit ka, pwede naman, Panginoon, wala po akong pera. Pwede po bang pagalingin mo ako? Kaya ba niya? Kaya. Inaantay lang niya. Pero tinatanong ka ni Jesus every day. Problema mo yung anak mo. Tinatanong ka ni Jesus, anong gusto mong gawin ko? Pero sabi niya, ayaw mo sumagot. God, pwede ka sumagot eh. God, ikaw na po yung magturo sa anak ko. Hindi na po siya nakikinig sa akin eh. Ikaw na po yung magdisiplin sa kanya kasi wala siyang kinatatakutan sa amin. Inaantay lang ng Diyos na sumagot ka. Pero sabi niya, tinatanong ko kayo pero ayaw niyong sumagot. Gusto bang pumunta ng langit? Diba? Tinatanong ka niya pero ayaw mong sumagot. Opo, gusto ko po. Ano po bang gagawin ko? O ito. O sige po, gagawin ko po. Yun. Sabi ni Jesus, niyaya kita, ayaw mo. Kinakausap kita, wala ka sumasagot. Ano magagawa ng Panginoon na nagmamahal sa'yo? Kaya sabi niya, game over. Kasi Thursday, kinabukasan, this is Wednesday, Thursday, yung Thursday na yun, ibibigay na lang niya sa mga alagad niya, hindi na sa masa. Kasi ipopokus na yon sa alagad niya kasi Friday, papatayin na siya. Kaya sabi niya, wala na, tapos na. The same sa atin. Hindi habang panahon, pagpapasensyahan ka ng Diyos, merong hangganan yung pasensya ng Diyos. And then remember, akala ko ba mahal ako ni Jesus? Kaya nga umiyak si Jesus eh. Bakit siya umiyak? Kasi ayaw din niyang parusahan sila, kaya lang kailangan silang maparusahan dahil sa katigasan ng ulo nila. Kaya umiyak siya kasi mahal nila. Lahat, ang adik, mahal ng Diyos. Ang criminal, mahal ng Diyos. Ang rapist, mahal ng Diyos. Lahat ng taong masama, mahal ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, dumating ako hindi para hanapin yung mga matuwid. Dumating ako para hanapin yung mga nawawala. Itong mga nawawala na nabulit sa mga anumang klase-klaseng bisyo, na ang Diyos lang talaga ang tunay na pwedeng makatulong sa kanila. So false religion, sabi ni Jesus, mag-ingat ka dyan kasi pera lang yan. Kaya tinawag ng Bible na sila lovers of money. At sa kanila, the same. Nakita mo yung mga nagdinegosyo sa temple na ganito sa labas ng temple sa Jerusalem, di ba?
Mga ano yon, mga namumuno nun, ang talagang mga may negosyante doon, mga Saduceo. Sino yung mga Saduceo? Yung ayaw hindi sila naniniwala may muring pagkabuhay, hindi sila naniniwala sa mga angels, hindi sila naniniwala sa mga espiritu. At ito yung nagninegosyo doon. Wala siyang pakialam, nagtuturo si Jesus sa loob ng temple. At kanino binibigay yung kinikita nila? Sa high priest. At pinakapunong pari, doon sila binibigay doon. Parang sa atin, yung mga simbahan ng dito sa atin, dinadala sa Roma yan. Portion ng kinikita yan, dinadala sa Roma yan. Kaya makita mo yung lavish na ganda sa Roma na mga tirahan ng mga papa doon sa Roma. And then Luke 20:47, sabayin niyo ako, inuubos nila ang kabuhayan ng mga byuda at ginagamit ang kanilang mahabang dasal bilang pakitang tao. Dahil diyan, lalo pang bibigat ang parusa sa kanila. Given na to, pero ako, naawa ako dun sa biktima nito. Kasi kasama silang mapaparusahan. Na kapag naniwala ka sa maling katuruan, kasama ka dun sa parusa noon. Dito ako naawa personally. Ito yung nabibiktima ng maling religion. Kaya nung natutunan ko yung katotohanan sa Diyos, inangad ko sa Diyos, sabi ko, yung buhay ko, ibigay ko na lang sa pagtuturo ng katotohanan. Kasi yung biktima ng false religion, yung biktima ng false teaching, kaparehas ng kaparusahan ang matatanggap nila. So hindi makita mo sa Talmud nila, isa sa mga panalangin ng mga Hudyo, yung kalaban ni Jesus, ito yung sa panalangin nila. Salamat po Diyos, hindi ako naging hentil. Sinong hentil? Tayo. Hindi po ako naging babae. Kasi sa kanila babae, parang second class citizen. Kumbaga, nakita mo doon sa sabi ng Bible, nag-miracle si Jesus, pinakain niya 5,000. Yung 5,000 yun, lalaki lang ang binibilang. Pag nagkaroon ng census, binibilang yung mga lalaki lang. So sa kanila, proud pa sila, mga pari na to lalaki, na salamat hindi ako naging babae. Pero dito sa lesson natin, dito nasasaktan si Jesus kung paanong inabuso itong byuda. And verse 2 sabi niya, nakita rin niya ang isang dukhang byuda na naghulog ng 2 salaping tanso. Yun na lang natitira sa kanya. At hindi na niya alam kung anong kakainin niya mamaya o bukas, pero binigay niya. Kasi naniwala siya sa maling katuruan nitong false religion na to. Itong maling tagapagturong to, hindi siya nakapag-ingat, naniwala kasi siya. And then verse 3, sinabi niya, ang inihandog ng dukhang byudang yon ay higit pa sa inihandog nilang lahat. Hindi sinabi ni Jesus na tularan natin siya, kundi pinapakita ni Jesus, tignan mo yung ginawa nila sa byudang ito. Yung natitirang pera niya, na brainwash pa siya para ibigay dun sa simbahan. Ito yung gusto matutunan ni Jesus. Huwag niyong tularan yan. Hindi ito yung gusto ng Diyos. Hindi gusto ng Diyos na maghirap ka. Yung ginagawa ng mga monk, di ba, nakita yung mga monk, yung mga naka-robe lang, and then nag-shave ng ulo, yung mga monk, meron silang vow for poverty. Para bang kapag ako ay may hirap, ako ay kalugod-lugod sa Diyos. Kasi sinabi ng Diyos, malapit sa puso niya yung mahirap, yung byuda, yung ulila, pero maling konteksto. Hindi sinasabi niya na magpapakahirap ako, magiging malapit ako sa Diyos. Hindi yung tinuturo ng Diyos. Kaya dito, hindi nalulugod ang Panginoon. Kasi itong byuda, biktima siya ng maling katuruan. Biktima siya ng mga taong lovers of money. Biktima siya ng prosperity gospel na hanggang ngayon ay namamayagpag yan. Makita mo yung hirap niya, pero makita mo yung robe ng mga nakatanggap ng perang yon, makita mo yung kinakain nila. At dito talaga nasasaktan ng Panginoon na from the start, pinagbibilan niya itong byuda kasi wala na siyang asawa na magtatanggol sa kanya. Wala na siyang asawa para magtatrabaho, para meron siyang makain sa kanyang hapagan. Kaya sabi ng Diyos, gusto mong makita niyo itong mga taong ito yung nangangailangan ng tulong. Kaya ang simbahan, meron tayong responsibility sa mga byuda. Kaya lang kung byuda ka, bata ka pa, wala ka doon. Kasi sabi ng Diyos, mag-aasawa pa yan eh. Pag nag-asawa yan, magkakaroon siya ng provider, di ba? At kung may pamilya naman yan, hindi rin. Tuturuan mo lang yung pamilya na suportahan nila ang kanilang magulang. Pero may mga byuda talaga na wala responsibility ng simbahan yun. Kaya lang, wag namang abusuhin. Wag naman silang biktimahin, sabi niya. And then 6, darating ang panahon ng lahat ng
nakikita niyo yan ay guguho at walang matitirang magkapatong na bato. Kasunod nung binasa natin, isiningit yung byuda, and then sabi niya, yung nakikita niyong magandang yan, darating araw guguho yan. And then ang tanong doon ay, kailan ito mangyayari? Balik kayo sa Sunday, next Sunday, pag-aaralan natin. And then panguling salita, sabi niya, James 1:27, sabay natin basahin, ang relihiyon na dialisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito, pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang magwahawa sa kasamaan ng mundong ito. Tayo po'y tumayo at manalangin. Ama, salamat po sa salita mo na ibinigay mo po ngayong umaga sa amin at ikaw lamang po may kapangyarihan para ito po'y may dikit sa puso't isipan po namin at hindi po namin makalimutan. Hindi lang po may bahagi namin sa iba yung katotohanan ng salita mo, kundi Panginoon, sa biyaya mo nga po, may pamuhay po namin ito na para ikaw po'y malugod kasi lahat po ng bagay sa iyo po nang gagaling. Biyayaan mo po kami, lalo na po yung